sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po? Ano ba ang tamang pagkakilala kay Kristo? Katulad ng paniniwala ng mga iglesia ni Kristo na si Kristo daw ay ang ating Panginoon ay tao, hindi Diyos. Ano po? Katulad din ng mga Muslim, ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon ay isa lamang propeta, taong propeta. Katulad din ng paniniwala ng mga Jehovah Witnesses na ang ating Panginoon ay maliit na Diyos. Pero sama-sama nating pag-aralan yung tamang pagkakilala sa ating Panginoon. Sino ba siya? Ano ba siya? Kasi may iba't ibang paniniwala ang relihiyon yun. Di ba? So, ang daming makakasagot lamang niyan ay ang banal na kasulatan. Kung sino ba ang ating Panginoon. Kung ano ba siya. No, magmula pa ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ano ba ang talagang kalagayan niya? Kasi may iba't ibang paniniwala ngayon na naniniwala si Kristo ay tao. Kaya yung paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Mga manalista. Taong propeta. Kaya ng paniniwala ng mga Muslim. Islam. Tapos na Jehovah yung tinatawag din ng maliit. So, yan ba ang dapat na maging pagkakilala natin at paniniwala tungkol sa ating Panginoon sa Kristo? Ano bang sabi ng Biblia? Kasi ito lang naman talaga basehan natin, di ba? Ang banal na kasulatan. Ano yung tama at eksaktong paniniwala o pagkakilala kay Kristo? Ayon sa Biblia. Di ba? Alam niyo, ang ating Panginoon ay tinawag na anak ng tao. Ng tao. Pero, tinawag din ano? Ano kung ng Diyos? Nabuhay. Yung mababasa po natin yan sa aklat ng Matthew, chapter 16, verse 30. Diba? Patuloy. Ano po ang sabi dito? Matthew chapter 16, verse 13. Ito po yung panahon ng nangangaral ang ating Panginoon sa Kristo at kasama niya yung 12 alagad. No? Nagtanungan sila rito tungkol sa kung sino ang ating Panginoon. Ano ang pagkakilala ng mga apostol o ng mga Hudyo nung panahon ng ang ating Panginoon sa Kristo ay nangangaral. Ano sabi rito? Nang dumating na si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng tao kung sino ang anak ng tao? Ay, pinakikilala rito ng ating Panginoon ay anak
ng tinawag siyang anak ng tao. Sabi. Sa 14 at kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias. Ito yung mga propeta eh. Diba? Juan Bautista, Jeremias, si Elias, mga mga propeta to eh. So, ganun ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Kay Kristo na ating Panginoon. Diba? O isa sa mga propeta. Sa 15, kanyang sinabi sa kanila, dadapot ano ang sabi ninyo? Tinanong ng ating Panginoon yung mga apostol, yung mga alagad. Kung sino ako, nasabi. At sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O pagkakilala ni Apostol Pedro sa ating Panginoon, ay anak, bukod sa anak ng tao, ay anak Diyos, anak din ng Diyos na buhay. Diba? So, ano ba ang kawagan ng salitang Kristo? Sa Griko, dahil ibig sabihin. Ba, Christos? Sa Greek, Christos. Means anointed ones. O pinagbihan. Pinahirap sa Tagalog. Pinahirap sa Tagalog. So, yun ang pagkakilala ng apostol na si Pedro sa ating Panginoon. Yung lahat ng mga apostol. Siya yung anak ng Diyos na buhay. Ito po yung tinatawag na dual nature of Christ. Di ba? Dual nature. Yan. Tamo sa kanila, iba ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoon. Samantalang itong mga iglesia ni Kristo, tao lang, hindi Diyos. Di ba? Yung mga Muslim, taong propeta lang yan. Eh, mas dakila pa nga si Muhammad kaysa sa ating Panginoon. Di ba? Dakilang propeta tawag nila kay Muhammad. Pero kay Kristo, taong propeta. Ibig sabihin, tama ba yun? Tama bang pagkakilala kay Kristo na ating Panginoon? Gaya rin ng Jehovah. Maliit na Diyos ang kanilang pagkakilala. So, ang kanilang pananaw, napakababa ang pagtingin nila, ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Mga pinangangaral. Walang respeto, walang paggalang na makikita tayo sa kanila. Hindi po ba makikita natin? So, ang kahalagaan na ng pag-aaral natin na ito, para lumago tayo sa pagkakilala sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kung ano ba talaga yung kanilang kalagayan, di ba? Likas na kalagayan. Bilang Diyos. Tatlong persona, hindi rin nila pinaniniwalaan. Yung Trinity, hindi nila pinaniniwalaan.
Pinaniniwalaan nila na ang Ama lang ang Diyos. Si Kristo, yung kanyang anak, yung kanyang bugtong na anak, hindi Diyos yan. Ganun din yung Espiritu Santo. Diba? Ano pa sabi rito? 17. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa ito ng laman at ng dugo. No, hindi ito pinahayag ng kung sino mang tao. Kung hindi ang nagpahayag nito sa mga apostol, ang Diyos. Upang ipakilala ang ating Panginoon at ipakilala ang Diyos Ama. Yun ang yun ang punto eh. Kung di ng aking amang nasa langit. Yan. So, ang nagpahayag pala nito, yung amang nasa langit. Diba? So, yan po yung tinatawag na dual nature. Alam naman natin ang ating Panginoon ay ipinanganak. Diba? Magmula sa lahi ni David. At yan ay plano ng Diyos. Pasya ng Diyos na ipanganak ang tao. Diba? Makikita naman natin, mababasa natin ha. Magmula Mateo, Lucas, Marcos, yung tatlong ebanghelyo. Diba? Mababasa natin yan. Ang isa pa sa mga tamang pagkakilala sa ating Panginoon, yung sa aklat ng 1, Kapitulo 1, ano sabi niya? 1 hanggang 2. Hanggang 14. Ano sabi ron? Basa. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ngayon ang tanong sino ba ang kasama rito ng Ama? Bago lalangin ng langit at lupa at lahat ng mga bagay. Kasi pagkakilala nila kay Kristo, tao, hindi Diyos eh. Di ba? Kaya mapapansin natin, napakaraming palusot ng mga nagsasabing wala raw kasama ang ating Ama. Nung likayin niya ang langit at lupa at lahat ng mga bagay. Meron naman nagsasabi, anghel daw ang kasama. Pero sa talatang ito, pinakikita kung sino yung kasama. Liwanag di ba? Alam niyo yung salitang verbo, salita. Words. Sa, sa Greek yan, logos. Ayun ako, maraming palusot ang Iglesia ni Cristo dyan pagdating dito sa 1:1, patuloy. Marami silang palusot dyan eh. Yung daw salita, hindi yung salita, sinalita. Sinalita raw. Sa Greek, rema. Diba? Rema ba? O rema. Ngayon, pagka kinausap mo, sagot nila ganun eh. Pagka kinausap mo sila eh. No? Sinalita. Ang ating Panginoon sa Kristo ay sinalita. Hindi salita. Mahanap sila ng mga palusot pagdating dito.
Iniiba nila, binabago nila yung ibig sabihin nung dito sa aklat ng 1:1. Pero ang tamang paggamit yan, yung logos o yung salita. Verbo. Kaya nga, kapag ka tinanong mo sila, ano ba yung sinalita? Pagka sinalita, ibig sabihin lumalabas sa bibig. Iba eh. Yung salita, magkaiba yan. Binabago nila yung talatang ito. Sabi nila, eto raw talatang ito, pinalitan ng salitang banal o translate sa salitang holy, banal. Yung salita dyan na niya, banal. Sabi nila. Yan ang sinasabi ng mga iglesia ni Cristo tungkol dyan eh. Okay, tanggapin natin salita, yung pinalitan ng salitang banal. I-translate natin, ano? Nang pasimula siya ang banal. At ang banal ay sumasa Diyos. At ang banal ay Diyos. Yan. Pinalitan natin yung salita eh. Banal eh. Okay, sino yun? Kanina tumutukoy yung salitang banal. Kanino? Kristo. Maraming Diyos yun eh. Miski anong palusot nila, hindi sila makakalusot. At nagkatawan tao ang banal sa 14, di ba nakalagay? Yung salita, nagkatawan tao, yung banal na ginamit nilang salita. Wala rin lusot eh. Pumapatungkol din sa ating Panginoon sa Kristo. Pumapatungkol sa Ama, sa Anak, at doon sa Espiritu Santo. Diba? Wala rin lusot yung ginawa nilang, kala nila makakalisot sila rin. So dito ipinakikita na ang ating Panginoon, nung siya'y magkatawan tao, nanahanan sa kanya yung pagka-Diyos ng Ama. Sinasabi ng Biblia eh. Diba? Maliwanag na sinasabi yan. Maraming mga talata na nagpapatunay na ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawan tao. Yung dual nature, ang tawagin. Ano pa mga talata? Marami. Sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 1. Ano po sabi rito? Ayan. Ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Ito yung bugtong na anak, ito yung co-creator of the Father. Diba? Nasa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Ay, meron bang taong ganun? Meron bang tao? Ang makakagawa lang dyan, yung anak ng Diyos na buhay. Yung kasama niya mula pa nung una. Diba? Tres, palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng ano? Larawan ng kanyang pagkakas.
Yung pagka-Diyos, yung larawan. Tapos sasabihin niyo, yung tao hindi Diyos. Di ba? Eh, ang Biblia may sabi niyo, di, pwede ba natin sirain ang kasulatan? Kahit sino sa atin, kahit sinong reliyon, hindi kayang sirain yung mga bagay na nasa tulad. Ano pa ang sabi niya? At tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung mundo, makikita mo, nakabitin sa ano, di ba? Sa kawalan, sa kalawakan. Siya yung umaalalay nun. Paano hindi Diyos yun? Tao. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Nang magawa na ng ating Panginoon yung kanyang tungkulin, yung kanyang gawain, lumuklok sa kanan ng Diyos. In the right hand of God. Ay, meron ba taong ganun? Diba? Lumuklok sa kanan ng Diyos. Dahil, ang ating Panginoon sa Kristo lang na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak. E kanino tumutuko yan? Kay Buloy? Kay Felix Manalo? Kay Kristo lang. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Kailan ba ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo? Magmula pa nung una, nung walang pasimula, ipinanganak na siya ng Ama. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayan. The Father and the Son and the Holy Spirit. Sa 8, anong pagkakilala ni Apostol Pablo kay Kristo sa ating Panginoon? Anong kanyang paniniwala o pananampalataya kay Kristo? Sa 8, verse 8. Ngunit tungkol sa anak ay ano? Ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakilanman. Kanino ano sabi Diyos sa anak? Sa anak ng Diyos? Yung kanyang luklukan. O Diyos, magpakilanman. Wala katapusan ko. Yung kanyang pag-ahari, yung kanyang paglukluk sa kanan ng Diyos. Walang katapusan yan. Dahil ang nakalagay, magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay isang setro ng iyong kaharian. Yan. Inibig mo ang katwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo
ng langis ng kasayang higit sa iyong mga kasamahan. Ito yung pagkakaluklok ng ating Panginoon sa Kristo. Doon sa kalangitan, sa kanan ng Ama. Kailan naganap yun? Kailan nang nangyari? Nung ang ating Panginoon sa Kristo ay mapako doon sa krus. Namatay at muling nabuhay, mag-akyat sa langit. Lumuklok sa kanan. Meron bang taong ganyan? Di ba? Gaya ng ibang paniniwala nila. Napakababa ang pagtingin nila sa ating Panginoon. Ngayon ang tanong, ano ang pagkakilala natin kay Kristo? Ano ang ating paniniwala sa kanya? Pananampalataya. Kaya huwag tayo makikinig sa mga sasabing si Kristo ay tao, hindi Diyos. Diba? Kristo ay taong propeta. Kristo ay maliit na Diyos. Ay kung pag-aaralan mo yung Biblia, kapantay siya ng Diyos, di ba? Equal. Pag sinabing pantay, may pataasan ba? Wala. Walang umusan yun. Sinasabi ng banal na kasulatan yan. Sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 2. Ano ang banggit dito? Kapitulo 2, ang talata ay 6. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Eh, ano kanyang ginawa? Nung hubarin niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Ano ang kanyang ginawa? Kung di bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin. Ito nga yung pagkakatawan tao ng ating Panginoon. Nag-anyo siyang alipin. Nagpakababa. Inubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. At nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya nasumpungan siya bilang anak ng tao. Sumpungan siya, di ba? Pinanganak ni Maria, pagkakatawan tao. Sa 8. At palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ano ito ginawa ng Ama? Ano yung ginawa ng Ama sa kanya? Kristo na ating Panginoon. Kaya naman siya'y pinadakila ng Diyos. Yan. Pinadakila siya. Ibig sabihin, itinaas siya. Sa kanyang pagpapakababa, itinaas siya muli. At siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod
Ano ilulod mo? Yung tuhod mo. Bao. Ay, meron ba yung ganyang tao? Luluran mo? Eto, overall po ito. Lahat tayo. Lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos. Nakasama po rito. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, sabi, at ng nanga sa ibabaw ng lupa, at ng nanga sa ilalim ng lupa, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikalaluhati ng Diyos Ama. Alam niyo yung salitang Panginoon dito. Iyatanggap nila ng ating Panginoon si Kristo ay Panginoon. Pero hindi nila tinatanggap Diyos. Tinatanggap nila. Ako lang, hindi Diyos. Yan. Pero tanong, yung bang Panginoon tsaka yung Diyos magkaiba? Kaiba ba yan? Ano sabi ng Biblia? Awit 100. Ano sabi ng Biblia tungkol yan? Chapter 100, verse 3. Pakibasa nga po unang nakakita. Panginoon ang Panginoon ng Diyos, siya ang lumanag sa ating at tayo kanya. Liwanag. Kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Maliwanag, di ba? Alaman ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Tapos sasabihin nila magkaiba raw. Diba? Yan ang maliwanag na pinakikita ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Colosas, Kapitulo 1. Kaya dito makikita natin na kung ano ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Yung tamang pagkakilala. Colosas, Kapitulo 1, talatang 15. 1:15. ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ayan. Ng mga nilalang. Ayan, no, maliwanag. Na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Ito pinakikita nyo, siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, the same, parehas, equal. Pag nakita mo ang ating Panginoon, nakita mo na rin ang Ama. Bakit? Sapagkat iisa sila ng kaluwalhatian. Kung ano yung kaluwalhatian ng Ama, yun din ang kaluwalhatian. Di ba? John 1:14, di ba nakalagay yun? At nagkatawan-tawang berbo at tumaan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang kagaya ng sa Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Wala pa rin siya.
Kung ano yung pagkakilala dapat natin sa Ama, ganun din ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Siya yung bugtong na anak. At siya ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ayun. Ito, hindi nila matanggap yung aklat ng unang 1, si Kubir. Hindi nila matanggap yun. Si Kubir, hindi nila. Ano sila rito, may aral na sinasabi tungkol dyan. Unang 1, 5:20. Ano po ang sabi rito? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sumakabulin ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay Na walang hanggan. So dito ang paliwanag nila, hindi naman anya sinabi ritong si Kristo yung Diyos eh. Yung tunay na Diyos eh, sabi nila eh. No? At pinakita rito yung salitang buhay na walang hanggan. So, ginamit nila yung aklat ng 1, Kapitulo 17, talatang 3. Ginamit nila yun eh. Diba? Yung Ama ang buhay na walang hanggan dyan. At yung Ama ang tinutukoy dyan na tunay na Diyos. Sabi nila. Tingnan po natin yun. Marami silang ginagamit ng mga talata eh. Pero kung pag-aaralan mo, lisya naman. Di ba? Ano po? 1:17-3. At ito ang buhay na walang hanggan. Ay, pinakikilala nila yung Ama yung buhay na walang hanggan. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kaya sabi. At siyang iyong sinugo sa matid bagay si Hesus Kristo. So dito mapapansin natin, dalawa na tinutukoy. Yung Ama, tsaka yung anak. Diba? Doon sa aklat ng unang 5:20, sino tinutukoy din? Dalawa rin. Yung Ama rin, tsaka yung anak. Diba? Dalawa rin eh. Sabi nila, ang Ama lang daw. So, makikita natin yung ano nila eh, pandaraya nila eh, di ba? Sabi rito, ang buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang Ama, yung anak. Yung eternal. Tingnan natin sa aklat ng unang kapitulo 1. Kasi nakikita rin dito yung ating Panginoon sa Kristo. Unang 1, kapitulo 1. Yaong buhat ng pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata. Ng ating Panginoon to eh, di ba? Yung kasama niya yung 12 apostol, nakita nila, narinig nila, nahipo nila. Ito yung pagkakatawan tao ng ating Panginoon. Nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay
at ang buhay ay nahayag at aming nakita. Sabi, at pinatotohanan at sa inyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama. Ay, sino yun? Diba? Yung anak. The same glory, the same eternal life. Yun ang kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang pagkapatay. Kay Soriano sa dating daan, ganun din. Eh. Paniniwala nila, mas mataas ang Ama kaysa dun sa ano. Pero sa Biblia, pantay, di ba? Equal eh. Ang ginawa lang ng ating Panginoon, nagpakababa. Diba niya yung pagkapatay niya? Para patawarin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa Diyos. Kaya nung siya umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, patay na. The same glory, the same eternal life. May tanong po ba kayo? Wala. Pagtatama na. Isang pagtatama na. Okay. Yung sa Psalms 100 verse 3. So, Sa Tagalog kasi, yung Panginoon, itong Lord na ito, ay Panginoon. Yung sa Psalm 100 verse 3, ang translation niya sa Tagalog ay Panginoon pa rin. Panginoon Pero ko, kung ito po ay ating titingnan, yan po ay capital better. Lord, na ang ibig kong sabihin ay Jehovah. Yeah, So, oh, si Jehovah ay Diyos. Pero yung Panginoon, yun ang kanyang na Lord, pangalan. yung Lord, hindi po equal yung Lord. Kasi po ito ay Kyrios. Oh, Ibig ko sabihin, nakalagay kasi Panginoon, sa Tagalog. ang word na Kyrios in Greek, you can use it sa Sa Greek, Master, Panginoon. Panginoon. Pwede mong itawag. Kaya hindi mo pwedeng gamitin pagpapatunay yung Psalms 103 na ang Panginoon ay Diyos. Yun lang. Oo, Kalamata. parang by HWH. Yes. Okay. Yun yung personal ni Oh. yun yung personal Maraming ano sa pangalan na yun. O yung YHWH. Thank you, brother. Thank you. Salamat po, sir.